Hey guys, welcome back sa aking munting channel. May i-share lang ako sa inyo ngayon kung paano ko na-solve ang aking monetization problem sa aking old account. At pindutin na lang natin tong ating profile para makita natin ang ating dashboard. Then, screenshot natin yung ating profile para ito ang i-submit natin kay support team. Then, i-open natin tong may tatlong dot para makukuha natin ang ating link. Kopyahin lang natin para kailangan kasi ito pag-submit natin sa ating kay support team. At i-paste ko lang muna dito sa aking notes ang link na kinopya ko para mamaya ay gagamitin ko dun sa pag-submit. Then pagka-open ng aking professional dashboard, ipakita ko lang sa inyo yung page recommendation ko. I-open ko lang siya para makita nyo yung problem ng aking page. Page status, i-click ko lang. Then dito naman ay makikita natin na naka-restricted monetization siya. At may nakalagay siya yan, Yomi BRS monetization restrictions, CR partner. Yan ang nakalagay guys, kaya naka-recommendable naman yung account ko. Pero pagdating doon sa i-check natin ang ating monetization guys. Ito ang problema ng aking in-stream ads. Nakaikis yung content monetization niya. At ito nga ang problema ng aking page. Same to sa old page ko na 3,800. Pero ito bago tong page ko na transfer ko lang yung old page dito sa bago kong page. Yung followers ko na dagdag dito sa bagong page ko. Kaso wala na talaga akong video. Pero may ganito pa rin siya. Kaya nga mag-submit na nga ako ng... Kaya nga guys, panoorin nyo ang video na ito dahil itry ko sila i-contact si support team ni Meta. Balik lang tayo sa ating professional dashboard. Hanapin lang natin yung creator support. I-tap lang natin tong creator support para ma-open. Then i-tap din natin ang monetization. Then scroll up natin, makikita natin sa ibaba yung in-stream ads. Pindutin lang natin yung in-stream ads. Then scroll up naman siya. Then makikita natin ang contact us. I-open ko lang tong contact us para dito na po tayo Then piliin natin bags and product support non-payment. Then dito na nga po tayo sa what are you using access is Facebook page, yung lagyan natin ng dot. Then what type of are you experiencing, dito nga po tayo sa onboarding page into in-stream ads. Then yung kinopya nating link kanina guys, dito natin i-paste sa Facebook page URL. Yung profile link natin, dito natin i-paste. Then yung letter nga po guys, nandiyan sa ibaba, i-kopyahin nyo na lang, i-paste ko dyan dahil sa comment section. At ito lang ang ginawa ng aking kaibigan, kaya nga po kinopya ko lang yung letter niya. Pwede din naman tayo gumawa sa Google Translator. Type natin doon yung Bisaya o Tagalog, then mag-translate siya sa English. Pero mas maganda kasi ito dahil parang aprobado to kay Meta. Then balik tayo sa ating pinilapan, i-paste natin dito yung letter na kinopya natin. Then dito naman sa ibaba, this is my Facebook FB page link account. Then dito ko na i-paste ang aking profile link, yung kinopya ko kanina. Ayan guys, ito ang letter ay kopyahin nyo lang guys, nasa comment section i-paste ko ito, i-paste ko dito. At na-i-paste ko na ang aking Facebook link. Dito na nga po tayo sa ating contact at Facebook. Then type na ako ng name dito. Pagkatapos ko mag-type ay mag-upload na ako ng screenshot ko kanina, yung profile at saka yung monetization na nakaikis. Then yung restricted monetization na screenshot ko din yun. Bali 3 screenshot ang i-upload ko dito guys. Yan ang dapat yung gawin para sigurado talaga ma-upload ni Meta. At nag-tap lang ako dito sa Just 5 para ma-upload ko ang aking 3 screenshot. Then, pagkatapos ko na-upload yung tatlong files, pumalik ako dito at itap lang natin itong. Then next guys, I would like prefer that Facebook. Lagyan natin yan ng check. Then, isend natin yan. At ayan guys, hintayin lang natin matapos. Huwag na natin siyang i-cancel. Baka hindi matuloy yung pag-send natin kay creators yung support team ni Meta. Ayan guys, nasend na nga po yun dahil nabalik na nga po tayo dito sa ating. At hintayin lang natin mag-reply si Meta. Mga 1 to 2 days siguro or mamaya. Andito nga po yung notes niya. Ayan guys, nag-reply naman agad sa akin si Meta 2 minutes ago lang. At i-open na natin para makita ko yung reply nila sa akin.
At salamat nga, ito nga yung reply nila sa akin ni Meta, napansin din nila yung letter ko. Then ito nga po yung makikita natin, see if your page is eligible to earn money on Facebook. Siguro guys, i-review pa nila yung page natin kung dahil akala ko nga po wala na talaga silbi yung Facebook page ko, dahil yun na nga po yun, nagkaikis pa rin kahit mga ilang araw ko na inopen, mga 1 week na ganun pa rin. Pero nang nakita ko na nga ulit kanina na inopen ko ulit yung Facebook page ko na may nakaikis na content, ay naging okay na siya, naging eligible na nga po yun. Mga 3 weeks nga po siguro guys, pero hindi ko lang alam kung kailan siya naging eligible, dahil kanina ko palang na-open yung yan nga guys, ang ipakita ko sa inyo, nakaikis yung follow Facebook niya, content monetization policy. Hirap kasi yan pag nakaganyan yung ano natin, in-stream ads. Kahit itong Facebook page kong pangalawa ay bago to, palit transfer ko lang yun sa galing to, yung followers ko galing pa to sa lumang Facebook ko, transfer ko dito sa bago ko. Nagtaka lang ako, same pa rin siya.